Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 4, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagliliti sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan. Kasunod ito ng pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na pansamantala itong makalaya. Mula sa Sandigan Bayan, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Evan, may susunod bang aksyon ang prosekusyon? Kasunod itong pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang dating mambabatas. Itong pagpayag ng bayan na makapaglag na pesos na piyansa kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Patuloy ng malversation trial ni Revilla at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineer Office, muling nagharap-harap ang prosekusyon at depensa sa Sandigan Bayan 3rd Division ilang araw matapos payagan ng bail petition sa kasong malversation ng dating mambabatas. Bago tawagin ng testigo, nagbigay ng manifestasyon si Attorney Ramon Esguera, abogado ni Revilla, kaugnay na naging pahayag ni Ombudsman Christine Rimulya nitong Sabado na tinrabaho umano ang nagsuruling ng Sandigan Bayan na mapagbigyan ng bail ng kanilang kliyente. At na hindi sila humingi na ma-check in contempt ang Ombudsman, kundi pagkakamaw ng konsertibidad ng sa tatlong maestrat. Dalawang pahayag sa bail petition. Sarito si Associate Justice Brian De Los Santos. Ayon, hindi siya nasaktan sa naging pahayag. Babalikan po natin ang pag-ulat niya ni Ivan Alvarez. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado at gawing state witness sa graft case na kinasasangkutan nila ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang pag-amyenda sa kaso pagkatapos ng arraignment ay isang substantial na pagbabago na maaaring makasama sa depensa ni Senator Jinggoy na ayon sa prosekusyon ay kasabwat ni Secretary Bonoan. Samantala, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa nilang sinusuri kung karapat-dapat gawing state witness si Bonoan at kung hindi magiging sapat ang kanyang testimonya, itutuloy na lamang ang kaso laban sa kanya. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun. Naghain ng motion for reconsideration si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng pagtanggi ng Sandigan Bayan sa kanyang hiling na payagang makapagpiyansa sa kasong plunder. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang iginigiit ng kampo ni Senator Estrada dyan sa denial ng kanyang motion to fix bail? May nakikita ba silang hindi tama sa naging resolusyon ng korte? Magandang umaga, Ella. Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang karapatan na makapagpiyansa. Naghain ito ng motion for reconsideration sa 5th Division ng Sandigan Bayan kahapon. Ito ay matapos tanggihan ng korte noong June 24 ang kanyang naunang hiling na itakda ang halaga ng kanyang piyansa sa kasong plunder. Sa kanyang bagong motion, Ella, iginiit ng kampo ni Estrada na dapat siyang payagang magpiyansa dahil hindi siya itinuturing na flight risk o walang balak na tumakas sa bansa. Ginamit ng kanyang mga abogado bilang basihan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan itong magpiyansa dahil sa kanyang katayuan sa lipunan at kawalan ng panganib na siya ay tatakas. Winigyang diin sa motion na si Estrada ay isang incumbent senator na nahalal noong 2022 at magsisilbi hanggang Hunyo 2028. Halos 4 na taon na siyang nasa serbisyo publiko mula noong maging vice alcalde siya ng San Juan noong 1988.
Ipinakita rin sa motion ang mahabang listahan ng mga pagkakataong pinayagan siyang magbiyahe sa ibang bansa kung saan lagi siyang bumabalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Sa halip na magtago, kusa o manong sumuko si Estrada sa mga otoridad nang malaman niyang may warrant of arrest laban sa kanya na nagpapakita ng kanyang respeto sa proseso ng batas. Tila ipinunto rin ng mga abogado na ang pangunahing layunin ng piyansa ay upang matiyak lamang na haharapin ng akusado ang paglilitis at hindi ito dapat gamitin bilang parusa bago pa man mapatunayang may sala ang isang tao. Umaasa ang kampo ni Estrada na babalik na rin ng Sandigan Bayan ang naunang desisyon nito at papayagan ng senador na makapagpiyansa sa kanyang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kaso. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Balikan natin ang ulat ni Evan Alvarez tungkol sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado mula sa Bulacan. Yes, Evan. Yun sa pagpapatuloy ng malversation trial ni Revilla at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office, muling nagharap-harap ang prosekusyon at depensa sa Sandigan Bayan 3rd Division ilang araw matapos payagan ng bail petition sa kasong malversation ng dating mambabata. Bago tawagin ang testigo, nagbigay ng manifestasyon si Attorney Ramon Esguera, abogado ni Revilla, patungkol sa naging pahayag ni Ombudsman Christine Remulla na tinarabaho umano ang naging ruling ng Sandigan Bayan 3rd Division na mapagbigay ng bail ng kliyente. Hindi na masay Ombudsman sa tatlong maestrado ng 3rd Division, isa rito si Associate Justice Fritz ay nasaktan sa naging pahayag ni Ombudsman Remulla at sa itong normal na reaksyon at freedom of expression. Samantala para naman kay Associate Justice Ronald, hindi siya kailanman na influensya man sa pagdidesisyon ng mga kasong hinakaw. Hindi siya tumanggap ng suhot, inhibit sa paghawak. Bawat ko ang kanyang popular decision kabilang ang pagpapawalang sala kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ngunit lahat ng mga ito ay batayan niya sa ebidensya. Dagdag pa niya nakapaghatol din siya ng guilty verdict sa mga personalidad tulad ng mga ampatuan. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sa ikalabing isang araw ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinuri ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Naging sentro rin ng pagdinig ang ilang acknowledgement receipts at mga observation ng dating State Auditor ng COA. Narito ang ulat ni Jed Naresina. Nagpatuloy ang pagtatalakay ng Senate Impeachment Court sa Article of Impeachment kaugnay ng umano'y misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa witness stand, humarap ang dating Commission on Audit State Auditor na si Attorney Roderick Wamil na siyang dating miyembro ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Ibinahagi ni Attorney Wamil na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO, mula 2014 si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang na-audit na nagkaroon ng confidential funds. Dahil po, since nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Ayon kay Attorney Wamil, hindi umano naging compliant ang Office of the Vice President sa Joint Circular 2015-01 o Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting and Audit of Confidential and/or Intelligence Funds dahil hindi nailahad sa kanilang financial at accomplishment reports ang mga tiyak na confidential activities na paggagamitan ng pondo.
Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Isa pa sa mga tinalakay sa pagdinig ang acknowledgement receipts na isinubete ng prosecution. Ayon kay Atty. Wamil, ilang resibo ang may mga petsang 2023 kahit ang sakop ng cash advancement ay mula lamang December 21 hanggang 31, 2022. Kabilang dito ang mga resibong nakapangalan kina Renan Piatos, Miko Harina at Andy Lim. Sa kanyang computation, umaabot sa 25 milyong piso ang halaga ng mga resibong nasa labas ng covered period. Pinuna rin ni COA Auditor ang mga undated receipts na umaabot sa 3.2 million pesos. With the permission of council, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement ng confidential fund, Mr. Wamil, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, council. 12 months na hindi pasok. 2023. Tinukoy din niya ang kawalan umano ng official receipts sa mga biniling mga mesa, upuan, gamot at iba pang supplies na iniuulat na binayaran gamit ang confidential funds. Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Your Honor. With the permission of council for the panel of prosecutors, yes, what is the pleasure of Your the Honor, council? may we move to strike out the responses of the witness to those questions as he's not competent and qualified to answer, especially since he is not pointing to any provision of the JC as to his opinion on whether confidential o hindi ang mga pangalan ng mga drug stores, ang mga pangalan ng mga sari-sari stores, Your Honors. I think that is beyond his competence, Your Honor, as an auditor. The witness is competent to testify as to how he evaluated the submissions and the response letters given by the Office of the Vice President in relation to the AOMC issued that were all based on JMC number 15-01. Isa rin sa mga obserbasyon ng testigo ang umano'y sumobra na 150,000 pesos sa kabuuang halaga ng mga acknowledgement receipts kumpara sa nakatalang 125 million pesos na confidential funds. Number 5 po dun sa notice of suspension, katulad po nung sinabi ko kanina, yung total expenses nila based on the acknowledgement receipts ay umabot ng 125,150,000 which is 150,000 in excess po doon sa kanilang total expenses based on the accomplishment report na 125 million pesos. Dahil umaabot sa 845 ang acknowledgement receipts, hiniling ng prosecution na ang summary o tabulation na lamang ni Atty. Wamil ang gamiting ebidensya na hindi naman tinutulan ng depensa, bagamat nagpahayag ito na susuriin pa nila ang mga ito sa mga susunod na pagdinig. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang bagong revelasyon sa testimonya ni dating COA State Auditor Roderick Wamil. Sinabi rin ng depensa na hindi sila pumayag sa stipulation na nagastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw dahil nais pa nilang masusing suriin ang libu-libong dokumento at may paliwanag ang mga ito sa tamang yugto ng paglilitis. Dagdag pa ng depensa, marami pang mahalagang issue kabilang ang usapin sa Mary Grace Piatos at iba pang COA findings na inaasahan nilang lilinawin sa mga susunod na testigo. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. We have to be diligent then in our duties as her counsel and we cannot risk, no? Kasi sa dami ng dokumento na yon, 'di ba? Wala kaming sinasabing baka may pineke or something. I just want to make that clear.
Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, 'di ba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento, lalong-lalo na since yung nature nga niya ay acknowledgement receipt. Wala pang planong isantabi ng House prosecution ang alinman sa 4 na articles of impeachment at magpapatuloy ito sa presentasyon ng ebidensya. Target naman ito na matapos ngayong Agosto ang pagdalaki sa confidential funds misuse. Sinabi rin ng prosekusyon na maaaring bawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang naipresentang ebidensya, kabilang na si Mary Grace Piatos. Kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman na ma-achieve namin sa mga ibang testigo na ipe-present namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin pwede nang makabawas sa araw ng hearing. So, kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpepresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Personal opinion ko lang. Samantala, iginit naman ng prosekusyon na napatunayan na sa testimonya ng dating COA auditor na may mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds, kabilang ang hindi tugmang mga petsa at kakulangan ng dokumentasyon na hinihingi sa ilalim ng COA-DBM Joint Circular. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Ako sasabihin ko may misuse on the part of the COA report. Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng ilang bangko na palawigin hanggang August 13 ang pagsumite ng mga dokumentong hinihingi sa subpoena. Kinumpirma rin ng Korte ang pagtanggap sa mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue matapos itong magsumite ng kinakailangang presidential authorization. Nilinaw ng impeachment court na kapag kompleto na ang lahat ng isinimiting dokumento, parehong bibigyan ng prosecution at defense ng sapat na panahon upang suriin at pag-aralan ang mga ito bago talakayin ang huling article of impeachment. BDO requested for additional time to retrieve, compile, produce, and submit item number 3 in the subpoena, namely all account transactions, records, ledgers, journals, etc., and transaction logs. Meanwhile, Security Bank manifested that due to the volume, it was unable to complete the printing of documents pertaining to 2 of the 20 entities, namely GenCorp Industries and Cali 88 Foods Corporation. For the information of the Senator Judges, the Clerk of Court received the submission coming from the BIR after the BIR Commissioner submitted a presidential authorization providing for the release of the documents from the BIR as required by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, in compliance again with the court's directive prior to receiving its submission. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang umunoy grupo na may banta sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang sina Senator Risa Hontiveros at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NBI, natuklasan ng umunoy plano matapos ang reklamong inihain ng kampo ni Hontiveros kaugnay ng natanggap nitong death threats at natukoy na rin ang mga persons of interest. Patuloy ang investigasyon ng ahensya habang inihahanda ang mga susunod itong hakbang sa kaso. Meron, marami. Actually, na-penetrate na namin and I cannot give so much details because we are investigating it. Hindi pinalampas ng Senado ang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO sa umento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila.
Ayon sa ilang senador, hindi ito makatarungan, lalo na at dumaan naman ito sa tamang proseso. May ulat si Jedne Resina. Mariing kinondena ng ilang senador ang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court na pumigil sa pagpapatupad ng dagdag na sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Binuksan ni Senator Robin Hood Padilla ang nasabing usapin at binanggit na kasama siya sa mga nagtungo kahapon sa Pasig RTC upang ipanawagan ang agad na pagbasura sa inilabas na TRO. Ayon naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, hindi makatarungan na maantala pa ang matagal ng inaasahang dagdag sahod ng mga manggagawa matapos aprobahan ito ng Wage Board. Maawa naman po ang ating korte sa mga kababayan na nangangailangan ng dagdag sahod sa panahong ito. We're crying for a living wage. Kaya nga itinulak po natin yung 100 peso legislated wage increase. Kaugnay nito, binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na dumaan naman sa tamang proseso ang aumento sa sahod, kaya kasama siya sa nananawagan sa Korte Suprema na matingnan ang ginawang pag-issue ng TRO ng Pasig RTC. Kung naprobahan mo natin to sa mas kalmadong sitwasyon, yung 100 peso minimum wage, ngayon pa na mas kailangan pa ng ating mga manggagawa. Kaya kasama niyo po ako, Senator Robin Padilla, sa ating Majority Leader, na manawagan sa ating mga kasamaan sa judiciary na alagaan at bigyan ng karampatan suporta ang ating mga manggagawa sa pamamagitan nitong minimum wage na ginawa ng Department of Labor. Bilang chairman naman ng Senate Committee on Labor, nais din ni Senator Joel Villanueva na magkaroon ng linaw ang issue. I am confused, Mr. President, as chairperson of the Senate Committee on Labor, because Article 126 is very clear, crystal clear. I don't know if you need an interpreter for this, Mr. President. Prohibition against injunction, no preliminary or permanent injunction, or, ito, verbatim, no temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the Commission or the regional boards. Nanawagan din si Senator Christopher Bongo na kung hindi naman ani ay kalulugi ng mga kumpanyang umento sa sahod, ay mabuting ibahagi na lamang ito sa mga manggagawa. Napakaliit po nito na sakripisyo niyo po sa mga malalaking negosyante. Malaking tulong po ito sa mga kababayan nating mahihirap na halos wala pong makain sa araw-araw. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito na mahirap makamit ang pag-unlad ng ekonomiya kung hindi natatanggap ng mga manggagawa ang nararapat na living wage at mga benepisyo, kaya't kasama siya sa nagsusulong para sa dagdag sahod sa mga ito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iprinisinta sa muling pagtestigo ng dating State Auditor na si Roderick Wamil ang ilang mga ulat na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA kaugnay ng paggamit sa 2023 confidential funds. Ang mga partikular na dokumento pirmado mismo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may detalye si Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang mga obserbasyon ng dating State Auditor na si Roderick Mawil sa ilang report na isinumite ng Office of the Vice President? Ella, sa Day 12 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ipinagpatuloy ng Counsel for the Prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Lorna Capunan yung direct examination sa dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO na si Roderick Mawil. Kaugnay pa rin ito ng Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation.
Tumestigo si Wamil sa mga isinumiting ulat ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng confidential funds mula first quarter hanggang third quarter ng 2023. Ipinakita sa paglilitis na pirmado ni VP Duterte ang disbursement vouchers, liquidation report at accomplishment reports. Sa accomplishment reports, pinuna ni Wamil ang kawalan ng attachment ng documents na nagpapatunay na nagresulta sa tagumpay sa information gathering at surveillance activities ang ginawang payment of rewards. Sa gitna ng direct examination, nag-object ang Defense Counsel ni VP Duterte nang magkomento si Attorney Kapunan sa attachments na certifications na isinumite ng Office of the Vice President. Ano naman ang masasabi mo? Ano naman ang observations mo sa tatlong dokumentong ito? Since these are pro forma documents po, wala naman po akong nanote na observations with these certifications. Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste. Naka-attach po siya as annex dun sa Joint Circular 2015-01. Ang tawag ko doon, copy-paste. Na copy-paste. Anyway, Your Honor, we, again, respect to opposing counsel. I would like to object to Sustain. that characterization, Your Honor. I withdraw, Your Honor. I just could not resist myself. Samantala, bago naman mag-umpisa ang Day 12 ng paglilitis ay nagpaabot ng pagbati ang Senator Judges sa Filipina tennis star na si Alex Ayala. Kasunod ito ng makasaysayang championship ni Ayala sa 2026 Mubadala DC Open kung saan nagapi nito ang top seed at world number 3 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin. Lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Dagdag pa ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Francis Chis Escudero, kung meron mang inaantok na Senator Judge sa paglilitis ngayong araw, malamang napuyat sa panonood ng match ni Ayala kagabi. Balik sa'yo. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Posibleng tumaas ang pasahe sa lahat ng mga public utility vehicle o PUVs. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, target nilang isapinal ang desisyon kaugnay nito ngayong linggo. Nagbabala naman ang ilang transport groups na magtitigil pasada kung hindi aprubahan ang taas pasahe. May report si Asher Cadapan Jr. Magkakaiba yung petition. Yung iba ay mayroong 5 pesos, yung manubila ay 2 pesos, ang piston ay mayroong 10. Bigo pa rin ang mga transport group na makuha ang kahilingang karagdagang sigil sa pamasahe sa mga pampasaherong jeep, UV Express, motorcycle taxi at regular na taxi. Ito ay matapos ang isinagawang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga petisyon para sa taas pasahe sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, wala pa silang mga datos para suportahan ang mga hiling na taas pasahe sa mga naturang PUV. Kailangan pa nilang kunin ang mga datos mula sa iba't ibang kaukulang ahensya ng pamahalaan, pangunahin na ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Pansamantala, pinag-aaralan ng LTFRB ang pagre-rekomenda ng provisional fare increase o pansamantalang dagdag singil sa pasahe. So sa prayer nila ngayon, gusto nila kasi gusto nila patawag yung mga relevant department agencies at saka oil companies na gagawin natin in the next hearing, ibitahin yan. But in the meantime, meron silang prayer for provisional fare increase. Lahat yan, across the board. So yan aming i-compute ngayon.
Binigyan din ng LTFRB chairman na pinag-aaralan nila kung magkano ang itataas sa pasahe sa bawat uri ng mga pampublikong sasakyan kung saan lahat ay kabilang sa fare adjustment. Alam naman natin lahat dahil sa presyo ng krudo, nararapat lang ni-adjust yung kanilang pamasahe. Pero as to how much, no? Kasi hindi naman natin pwede bigay yung 10 pisong provisional increase na binibigay hiningi ng piston. We have no data right now to support yung kakayanan ng ating mga mananakay na sagutin yung dagdag 10 piso sa unang 4 na kilometro. More so, na-suspend yung kanilang minimum wage hike. No? So we have to do our math here. Kung kaya ba yung 10 piso? Dagdag pa ng LTFRB, target nila na isapina ang rekomendasyon ng interim fare increase o pansamantalang taas pasahe ngayong linggo. We just have to validate these numbers kasi napaka-critical yung number of passengers dahil sa it determines yung gross income ng ating mga operator, yung ating mga driver. But all of this we hope to do within the week para makapagsibit kami ng rekomendasyon sa aming mga boss na kung ano naman nararapat na provisional fare increase. Kasabay ng pagdinig ng LTFRB, pinaigting naman ng mga transport group ang kanilang panawagan para sa taas pasahe sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kilos protesta sa harapan ng tanggapan ng ahensya. Paliwanag ni Misael Malinas, Pangulo ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC, hindi na kinakaya ng kanilang kita ang mga gastusin sa kanilang mga operasyon. Ngayon na nagsama-sama na ang lahat ng grupo, lahat ng federasyon, korporasyon at kooperatiba, kapag ito ay hindi namin naramdaman hanggang Lunes at ang presyo ng ating diesel ay sumirit na mahigit sa 100 piso, hindi na talaga namin kayang sustain ito at mapipilitan na kaming kusang titigil na sa aming pamamasada. Dahil wala nang matitira sa aming hanap buhay, wala nang matitira sa aming kita. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayong araw ng market monitoring ang Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry o DTI sa ilang pamilihan upang suriin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, kumusta nga ba ang presyo ng mga bilihin sa mga palengke at may dapat bang ikabahala ang mga consumers sa mga susunod na linggo? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., nananatiling makatuwiran naman ang presyo ng karamihan sa mga bilihin sa kanyang naging inspeksyon sa isang palengke sa Las Piñas. Kabilang sa mga nanatiling mura ang manok, bangus, tilapia, itlog at karamihan sa mga gulay habang nasa makatuwirang antas din ang presyo ng baboy at isda. Pero inamin ng kalihim na posibleng maapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang mga high-value crops tulad ng kamatis at sili at iba pa. Kaninang umaga nagsagawa ng inspeksyon at pag-iikot ang Department of Agriculture kasama ang Department of Trade and Industry o DTI. Dito binisita ng mga opisyal at kawani ng dalawang ahensya ang rice, vegetable at meat section. Sa pamilihan sa Las Piñas, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na nasa maayos na presyo ang mga bilihin dito. Binisita rin ng kalihim, maging ang tuloy-tuloy na bentahan ng murang bigas sa kadiwa na pinilahan ng mga consumer. Samantala, inamin naman ng kalihim na bunsod ng mga pag-ulan at posibleng mga bagyo, maaaring tumaas ng pansamantala ang presyo ng mga gulay sa loob ng ilang araw o hanggang 1 linggo kapag napinsala ang mga tanim. Well, let's say kung may tinamaan na sa sili, kunyari, baka from 100 to maging 150, kamatis pwedeng from 85, pwede maging 130, ganun. Pero mababa din naman kasi nga medyo yung may muulan umaaraw, no? So there's always a bright side. Bukod dito, tiniyak din ng opisyal na sa ngayon, walang nakikitang banta sa supply ng bigas, karne, manok at itlog dahil sa patang inventaryo at nalalapit na rin ang panahon ng pag-anis sa ilang lugar. I think until the end of this year, walang issue masyado.
Aniya, hanggat hindi nasasabayan ng magkakasunod na super typhoon ng bansa, walang dahilan para mga basa supply at presyo ng mga pagkain. Dagdag pa niya na nakapaghanda na rin ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng El Nino. Kaya naman Ella, sa ngayon, hindi pa aniya dapat ikabahala ng mga mamimili dahil nananatiling matatag ang supply ng pagkain at hindi pa inaasahan ang malakihang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda ang nasa 978,000 na mga low-income SSS members batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon. Sa ilalim ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa Group 3 category. Ito yung mga empleyado na mas mababa sa 20,000 pesos ang sahod nakapaghulog sa SSS ng kahit isang beses noong 2025 o 2026 at mayroong disbursement account. Pinaghahandaan ng i-blacklist ng Land Transportation Office o LTO ang German technology na Dermalog Identification Systems. Kaugnay ito ng umano'y contractual violations ng German company sa Land Transportation Management System o LTMS na nagkakahalaga ng 3.19 billion pesos. Nabigo ang Dermalog na makapag-provide ng maayos na online portal bago magtapos ang kontrata nito o nila sa LTO nitong May 30, 2026. Nauna namang iginiit ng Dermalog na nagawa nila ng tama ang online portal alinsunod sa naging kasunduan sa LTO. Pinalalakas ng Philippine National Police ang community intelligence sa buong bansa. Ito'y para mabuwag ang operasyon at pugad ng mga iligal na sugal sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mula sa Camp Crame, may detalye si Leia Ilagan, live. Leia, ano ang hakbang na ginagawa ng PNP laban sa iligal na sugal? Magtatanghali sa June, desidido ang pambansang pulisya na wakasan nga ang iligal na sugal sa bansa. Kaya naman, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga ground commander na palakasin ang community intelligence. Ibig sabihin, dapat na makipag-ugnayan sa komunidad ang mga pulis. Nanatili ari ang isa sa pinakamabisang paraan para masawata ang iligal na sugal ay ang impormasyong nagmumula mismo sa mga residente sa lugar. Ito'y upang matukoy ang mga operasyon ng iligal na sugal na patuloy na umiira sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong Hulyo ngayong taon, umabot sa 9,401 ang naaresto, habang mahigit sa 3.2 million pesos na halaga ng perang pantaya at mga kagamitan ang nakumpiska ng pulisya. At sinabi din ni General Nartates na hindi lamang sa Metro Manila nakatuon ang kampanya dahil patuloy ding pinakikilos ang puwersa ng pulisya sa mga munisipalidad, lalawigan at maging sa mga liblib na komunidad kung saan nananatiling laganap ang iligal na sugal. Binigyan din ni Chief PNP ng iligal na sugal ay hindi lamang usapin ng pagpapatupad ng batas kundi pagsawata sa krimen na maaaring mangyari dahil sa sugal. Ang pagbuwag aniya sa mga operasyon ng iligal na sugal ay makatutulong din sa higit na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. June? Maraming salamat, Leia Ilagan. Ang sensationalized reporting ng ilang krimen sa bansa ang nakakaapekto sa perception ng publiko kung saan nagmumukhang magulo sa Pilipinas kahit na base sa datos ay mababa ang nangyayaring krimen sa bansa. Nagbabalik si Leia Ilagan. Bumaba ng 36.12% ang krimen na naitala sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Mula sa 3,458 na naitalang krimen noong July 2025, bumaba ito sa 2,209 ngayong taon ng kaparehong buwan, na mas bababa ng 1,249 cases. Taliwas ito sa perception ng ilan na magulo sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.,
Apektado ng sensationalized reporting ang perception ng publiko. All of the shooting incidents, whether maliit yung kaso or malaki, inaasikaso ng Philippine National Police. And it should be the case. It so happened that these cases that happened in the past, like for example, in recent days, for example, shooting incident, na-highlight no? Kasi nga nagiging sensational by virtue of the personality involved and gravity ng case. Gayunman, pabor din aniya sa PNP na agad itong naibabalita o naire-report sa pulisya upang agad na mabigyan ng solusyon. Mas gusto natin sa Philippine National Police na mas sensationalize and or mailabas yung mga insidente na to, lalong-lalo na nanggaling ito sa social media, nanggaling ito sa PNP Press or sa press corps at naibabalita kaagad sa amin at mas maganda. Okay? Such that is the challenge for every police officer to have a investigative solution. Like what happened with the recent shooting, that is yung vlogger natin, no? Ang mababang krimen aniya noong nakaraang buwan ay bunsod ng maayos na pagbabantay ng mga pulis sa lansangan. These results reflect the continuing efforts of the Philippine National Police together with our communities and partner agencies to prevent crime, strengthen police visibility, and keep our neighborhoods safe. Sa buwan lamang ng Hulyo, nakapagsagawa na ang PNP ng nasa 5,526 na anti-drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 6,368 na individual, kung saan nakakumpiska ang PNP ng nasa 387 million pesos na halaga ng iligal na droga. Sa wanted persons naman, nakaaresto na ang PNP ng nasa 8,199 kung saan 2,352 dito ay pawang most wanted person habang nasa 5,847 naman ang iba pang pinaghahanap ng batas. Bagamat hindi kayang kontrolin ng PNP ang pananaw ng publiko, tiniyak nito na magpapatuloy sila sa kanilang trabaho na panatilihin ang peace and order sa bansa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 48 mga barko ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea nitong nakaraang buwan. Namataan ang mga ito sa 4 na mahalagang maritime features sa loob ng West Philippine Sea. Mula sa Camp Aguinaldo, may hatid na ulat si Ryan Lacanlale, live. Ryan, may mga insidente bang naitala ang mga otoridad kaugnay niyang iligal na presensya ng mga barko ng China sa WPS? June, kung matatandaan mo, noong nakaraan, kabilang yung mga Chinese vessel o Chinese Coast Guard vessel doon sa insidente sa Ayungin Shoal na nagbaba nung kanilang mga reef na humarang dito sa lumapit doon sa BRT Sierra Madre at kabilang ng mga yan doon sa mga na-monitor ng Philippine Navy ditong nakalipas na buwan. Ayon sa Philippine Navy, 48 barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ang na-monitor sa 4 na pangunahing maritime features sa West Philippine Sea nitong buwan ng Hulyo. Pinakamarami dyan, June, ang naitala sa Bajo de Masinloc na may 22 barko. 19 dyan ay Chinese Coast Guard vessel at 3 naman ang PLA Navy. Sinundan dyan sa Ayungin Shoal na may 14. 13 dyan ay Chinese Coast Guard vessel at may isang PLA Navy. Sa Pag-asa Island naman ay may 8, 5 ay CCG vessel at 3 ang PLA Navy vessel. At sa Escoda Shoal na may 4, 3 ang CCG at isang PLA Navy vessel. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bahagi ito ng patuloy na monitoring at radio challenge operation ng Philippine Navy upang mabantayan ang mga sasakyang dagat na pumapasok sa maritime domain ng bansa. Sa kabuuan, 20,749 na sasakyang dagat ang namonitor ng Philippine Navy noong Hulyo. Kabilang dito ang 3,000
71 domestic vessel at 17,678 foreign vessels. Mahigit 14,000 dyan sa mga barko ang tumugon sa Radio Challenge ng Philippine Navy, habang mahigit 6,000 naman ang hindi sumagot. Ayon sa Philippine Navy, pinapakita ng mga naitalang ito ang patuloy na tinatawag na ICAD o Illegal, Coercive, Aggressive at Deceptive Activities ng China sa West Philippine Sea. Mga aktibidad na ayon sa AFP ay humahamon sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at pagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pagpapalakas ng maritime domain awareness at pangangalaga sa soberanya at seguridad ng bansa sa West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naitapon na ang mga hazardous hospital waste sa DENR accredited facility mula sa 4 na mga pampublikong ospital sa Negros Occidental. Ayon sa Team Pollution Control Officers ng Office of the Administrator, higit 3 dekada nang naipon ang mga hospital waste. Aabot sa 111 na hazardous medical waste ang naitapon, kung saan ang iba ay galing sa septic vaults at hazardous waste storage ng mga ospital. Isinagawa ang pagtatapon mula noong Hunyo hanggang nitong August 1. Lumagda ng isang executive order si US President Donald Trump para sa mga pamilya ng mga sundalong Amerikano. Sa bagong utos, magkakaroon ng direct line ang mga military family sa White House sa pamamagitan ng itatatag na Military Spouse Commission. Ang komisyon ay magbibigay ng payo sa mga isyung kasama ang childcare, employment, housing, healthcare, education at ang epekto ng deployment sa mga pamilya ng sundalo. Ang direktang komunikasyon ng military family sa Pangulo ay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at pangangailangan bilang mga pamilya na mga tagapagprotekta ng bansa. Itinanghal na kampyon ang Pinay tennis player na si Alex Eala matapos na talunin ang world's number 3 ng Women's Tennis Association na si Jessica Pegula. Pinataob ng pambato ng Pilipinas ang 11th single title ng Amerika sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Bago pa ang laban kay Pegula, tinalo rin ni Eala ang Olympic champion, Washington champion, WTA Tour Finals champion at 4-time Grand Slam champion sa women's tennis. Ito ang kauna-unahang WTA 500 title ng 21 anyos na Pinay tennis sensation sa kasaysayan ng kanyang career. Dahil sa kanyang panalo, umangat sa number 20 ang WTA World Rankings ni Alex Eala mula sa nakaraang number 28. Dati nang natalo ni Pegula si Eala sa kanilang paghaharap sa 2025 Miami Open Finals. Nagpahayag ng pagbati si tennis superstar Rafael Nadal sa ipinagmamalaki ng Pilipinas na si Alex Eala. Sa kanyang opisyal na mensahe, binigyan diin ni Nadal ang anyay Incredible Week in Washington ni Eala. Anya, ang well-deserved trophy ni Alex Eala ay bunga ng kanyang masikap na pag-iensayo. Kasama sa pagbati ng tennis superstar ang pagpapasalamat sa Pilipinas at sa buong Rafa Nadal Academy team na sumuporta sa tagumpay ni Eala. Sigurado nang papasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 12 ang PNP responders matapos nilang pabagsakin ang Judiciary Magis nitong linggo. Samantala, pinabagsak rin ng AFP Cavaliers ang top-seeded na Ombudsman Graft Busters. Narito ang report ni JP Nunez.
Pursigido na ang mga koponang naghahangad na makapasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 12. Sa first game ng doubleheader match sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo, pinwersa ng PNP Responders ang panalo para tiyakin ang kanilang posisyon sa semifinals. Nagsimula na dikit ang scoring ng dalawang koponan sa simula ng first quarter. Subalit pinaputokan ng PNP Responders ang Magis ng Beyond the Arc at perimeter shots para mag-iwan ng double-digit lead sa score na 23-12 sa pagtatapos ng first frame. Lalo pang lumobo ang kalamangan ng Responders sa second quarter kung saan nila naitala ang higit 20-point lead kontra Magis. Sa kabila ng pagpupursige ng Magis, hindi na sila pinabangon pa sa pagkakadapa ng Responders at tuluyan ng sinarhan ang laban sa final score na 70-51. Best player of the game si playing coach Harold Santa Cruz sa kanyang double-double performance na 12 points, 18 rebounds, 3 assists at 1 steal. Yun nga, slow start kami. Well, I reminded them na hindi tayo pwedeng complacent. Kasi alam namin, sarili namin, pag nakuha namin ng game na to, magiging automatic number 2 talaga kami. So medyo nagising ng mga teammates ko. So nagtrabaho ulit talaga kami. Sa second game, naging dikit din ang umpisa ng bakbakan sa hardcourt ng AFP Cavaliers at leading team na Ombudsman Graph Busters. Ilang beses nagkaroon ng lead changes bago matapos ang first quarter at isang puntos na kalamangan lang ang iniwan ng Graph Busters sa pagtatapos ng unang yugto ng tapatan sa score na 23-22. Naging dikit ang laban sa second quarter hanggang sa paputukan ng AFP Cavaliers ng puntos ang Graph Busters at itala ang kanilang double-digit lead sa pagtatapos ng third quarter sa score na 70-58. 12 points ang kailangang habulin ng Graph Busters at kitang masusungkit na ng AFP Cavaliers ang panalo sa pagpasok ng fourth quarter. With more than 2 minutes remaining ng fourth quarter, 21-10 run ang nagawa ng Graph Busters para tapyasin sa 1-point lead ang score ng Cavaliers, 80-79. Sinikap ang humabol ng Graph Busters subalit kinapos ang kanilang effort para pabagsakin ang Cavaliers. As the buzzer sounded, inilaglag ng Cavaliers sa second position ang top-seeded na Graph Busters. Final score, 88-84. Best player of the game si Private First Class Michael Banyaria na nagtala ng 20 points at 2 rebounds. Puso po, ma'am. Puso ng bawat isa sa amin, sa AFP po. Kundi lang dahil sa tiyaga, sa sipag, hindi po kami mananalo po ngayon. Matapos ang doubleheader match, pasok na sa semifinals ang PNP Responders na nangunguna sa standing. Pangalawa ang Ombudsman Graph Busters. Ikatlong posisyon ang Comelec Vanguards. Pang-apat ang Judiciary Magis. Ikalima ang AFP Cavaliers. Ika-anim ang OP Bagong Pilipinas. Ikapito ang PhilHealth Health Insurers. At last spot ang DENR Lawin Patrollers. Abangan ang susunod pang mga bakbakan sa hardcourt na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Isayas 40 at 29 na nagsasabi, Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.